So dito mukhang dalawa yung connector, pero in reality, ilan yung connector? Ilan yung connector natin dito? Isa lang. Sa power supply, sir? Yes, sir. Isa lang, sir. No? Kaya ito lang. Okay, yung power na. So, meron tayo dyan, 4 na wire sa ating power plant. So, ground, yung D, yung A natin is 0 volts DC. Yung J1B, 24 volts DC power supply A. Then 24 volts DC sa C power supply. So kung mag-off kayo, pwede kayo mag-off dito na sa plant. Kasi binunod mo dalawang power supply A. Okay? Isang junction. Okay? So ito yung power plant natin, J1. Okay? Power plant J1. May mga number tayo ng sa mga. So dito nakalagay yung J1, ito J2. Tapos yung iba pa connection, may mga letter chain and number doon sa ilalim. Okay? Then, meron tayo network. Okay, so para saan naman yung ating network? Network A and B. Anong purpose ng network, sir? Para saan ang network? Communication. Communication. Communication yun, no? Sa lahat. Lahat ng PC. lahat ng MPC. So, ito yung nakita natin dito, no? So, network A-B. Ito sa no? Network A, network B. So, lahat ng controller nyo may connection sa network A, may connection sa network B. Anong junction yan, sir? 45, nakalimutan ko siya. J65. 65 pala. J66. So, ito yung FPC natin, sir. Ito yung 65, 66. Makikita nyo naman, maliliit yung wire niya, pero kanitong malaking wire. So, yan dalawa na yan, yung network plug natin. So, J65, J66. Okay, so connected yan, kaya sa isa't isa para ng connection. Sabi natin, communication. Okay, so paano natin malalaman na okay yung communication ng ating units? Saan natin babandayan, sir? O saan natin sisilipin? Doon kanina, sir, sa network, sir. Okay, so dito sir, no, sa ating maintenance. Okay. So, ito yung ating network status. So, usually, ito ating, ito, no, nandito yan sa maintenance system view, IOS. Okay. Then, para makita natin kung okay yung mga network niya. Ito sir, no, kapag sinabi yung mention yan, ibig sabihin, merong communication. Okay. Then, to specify kung ano yung mga network natin, pupunta tayo sa network status. Okay. So, yung okay, so ibig sabihin meron mga communication. Okay? So, ano mangyayari pag may isang signal na disconnect? Ano mangyayari siya? Kapag may isang signal na disconnect? No reply on single channel. Okay? Kasi, kung isa lang yung nawala, meron pang network or communication dun sa isa. Kaya A and B yung network kada controller. Kaya dalawa yung ating connection. Okay? So, ito saan, no? So, nabulot yan o lumuwa. So, yung AC ito mo, problema sa network A lang. Pero nag-communicate pa rin siya kasi meron pa rin network B. Okay? Ngayon, yung no communication and not accessible is kung dalawang signal yung nawala sa isang controller. Okay, so katulad ng isa. No? So ito yung ano, no communication, not accessible. So ano mangyayari pag no communication and not accessible? So, para pinatay niyo yung MPC. Naka-on yan, may LED light na rin yan, pero hindi yan nagpa-function. Okay? Kaya sabihin natin running yung kanya. Okay?
So, kung mapagpaliktad naman yung wire, so usually naman yan kapag nagpaliktad naman ng MPC at may experience. Pero wala naman siguro maglilipat niya at sasadyain na i-component yung A sa B. Okay? So, yes and no. So, meron pa rin communication, pero nagkaroon ng cross-connection. Okay? Yung ating network cell is para ano yan, no? Para sa fire detection system. Ano meron sa fire detection system, sir? Yung mga End of line? Sensor, fire sensor. Okay? So, di ba, pag umalan pa yan, anong muna nyo hahanapin? Isang location. Anong Station. zone? Okay, anong location? Anong zone? No? Kasi zone lang naman lalabas eh. Tapos saka natin natin kung alin dun sa mga sensors na yun. So, gito rin yung network natin. May terminating system from one end to the other end. Ibig sabihin, sila yung magkakasama. Sila yung connected. Okay? So, via J66 and via J65. So, pag nagkaroon ng cross-connection, halimbawa dito sa ACU2, so ibig sabihin, eto, imbis na connected na kay ACU1 via network A, connected siya kay ACU1 via network B. Okay? Pero may communication pa rin. Magkaiba lang yun, magkakasama. Okay? Kaya dito nag-green pa rin siya. So okay lang naman yun siya. So wala pa rin. Pero hanggat maaari, okay, ibalik lang sa dati. Kasi nangyayari lang naman yan pag nagpalit ng MPC. Hindi naman siguro kusang tatanong yan. Okay? Na para lumipat. Kung may naglipat yan, may aamin siya. Wala. Ganun problema, ganun umamin. Okay? May amin pa kilala. Okay? So, okay pa rin naman ito, sir, no? Mayroon pa rin kayong communication yan. Ito na nga lang yung magkakasama, no? Ibig na sila, magkakasama, ito na ngayon yung magkakasama. Okay? Tapos, ito naman yung magkakasama. So, wala namang kaso. Pero mas maganda, hindi natin nakikita yan. Yellow color. Okay? Posible talaga magka-interchanger, no? Kasi ay yung socket niya, compatible din dun sa socket na, Yes, sir. diba? Pwede, during replacement. Replacement. Sana kasi wala namang magbubulot din. Okay. Kung gumagana. So, meron din tayo dito sa tinatawag na reconfiguration. So, ano yung ibig sabihin ng reconfiguration? Okay, reconfiguration ng network A, reconfiguration ng network B. Ibig sabihin, may nawalang signal tapos bumalik. Okay, sir? Kaya tinawag ng reconfiguration. Kahit isang unit lang. Okay? So, let's say for example, okay, nawala yung network A natin, galing dito kay ACU to network A, nawala na signal. Pag bumalik yung signal niya, bibilang na. So, magiging 10. Oh. Okay, minsan merong sobrang bilis na hindi lumalabas yung alarm kasi lalabas naman yung alarm. Pero minsan sa sobrang bilis baka hindi lumabas. Kaya minsan sila kailangan binibisita yan para at least aware siya na, uy, parang may Loose. nalulus. So kailangan i-check nila mo J65 or J66. Okay, iyaali lang naman. No? May screw kasi yung network. Okay, yung iba kasi walang screw. So yung network may screw naman. So rarely na mangyari. Okay? So pag nawala, bumalik. So, ngayon, dito naman siya, no? Kapag yan is too frequent, napakabilis, tapos pawala-wala, babalik, wala-wala, babalik. So, isa lang yung nakakapagpagay niya ng problem, pero affected lahat ng network niya. Ito yung una siya, no? Tapos, let's say, sa vibration, nawawala, bumabalik na sobrang bilis. May tendency pala, sir, mag-aalarma siya kahit nag-count na siya dyan? Yes, sir. So, ayan, sir, no? Affected halos lahat ng network A. Pero isa lang yung nagkakaproblema niya. Okay, so usually check nila, no? 65 ninyo. Kung sabi, check nila yung 66. 35 no. Okay. Eh ngayon, sir, na-check na namin lahat. Nakikita na namin lahat. Ganun pa rin.
Bakit mo? Kable. Ang isang possibility dyan, or usually ang common na problem dyan, is yung terminating resistor. Pag nasira ang terminating resistor ninyo, ganito ang effect ko siya. Meaning malawak na sir? Or Ha? Ayun, sa 120. Kaya saan mo yung terminating resistor yung nakita ko kanina, yung 120 ohms. 120 So, yung ohms. isa niya nakakabit sa NOP, yung isa nakakabit sa EC. Okay? So let's say for example, no, baka encounter kayo ng ganyan, sir, ang malaki na nung pinabot. Okay, let's say, eto sir, ilan na inabot sir? May config. 57,000. 47,000 pounds na. Okay? So, hindi na namin sa lahat. Ganun pa rin. Ito, ilan na sir? 70,000. 7,000. Okay. So, ang susunod na titignan yan, pag na-check nyo na yung mga one, yung terminating resistor. So, saan natin makikita yung terminating resistor? Doon sa network NOP Okay. at ECU. See. Okay? So, usually, ito siya, no, yung dalawang nagpadala niya, is doon sa MOP. Okay? So, kung ito ay MOP A, ang may resistor yung P. Kung ito ay B, ang may resistor yung A. So, kailangan yung pumunti niya, kailangan din yung usap. Kasi nasa loob yung terminating resistor. Ay, oh, tama. So, ito siya. Sabi yung ganyan. So, usually kasi ito na, both cases na naputol, ito no, hindi yung resistor yung burn out. So, naputol lang yung ito. So, hindi ko alam bakit pa sa MOP, nasa control room na naman. Yeah. Pero yung bago na yan, sir, maliit na, sir, no? Parang hindi na ganyan na connector. Yung sa end of line na resistor. Maliit na siya. Yes, sir. No po. Maliit lang talaga yan. Mamaya pakita ko sa inyo kung sa... Yan yung luma pa, sir. Yes, sir. Opo. Wala kailangan yung picture, No. pero maliit lang yan sa loob talaga. Tama pala. So, maliit lang yung natin sabihin. Okay, sir? So, yun lang yung kailangan nyo palitan. Okay, so ito umabot na 70,000. Paano yung reset? So, yung pag-reset kasi yan, nire-reset nyo yung buong system. Kasi buong system ito pa siya. So, buong networking. Okay. So, hindi namin na-advise na i-reset nyo. Okay? Pag-dry up na siya. Okay. Namakain. Kasi i-off nyo yung power supply na yung pinili. Buo talaga. So, ang feel dyan is baka hindi bumalik sa dati. Okay? So, Tama, naiintindihan ko naman yun. Pero confident ako pag pinapatuloy nyo yan, basta wala naman kayo kung nila, babalik naman sa dati. Play safe, sir, ba? Play safe lang. Okay? Kasi wala naman kwenta kahit umabot ng 1 million yun. Huwag lang dire-diretso Kasi kung dire-diretso yan, wala kayong network. Kung nasira yung network 8 nyo, finish na. Wala na naman na rin maaman. Ma-affect. Kung isa lang pero kung mag-ganyan yan, so lahat yan, affectan. Let's say, CCU naman dito yung naglaman dito, CCU 1. So slow down ka. Kasi si CCU 1, nawala na rin. Okay, kasi may possibility na. Okay. Any questions, sir? May tanong with regards sa network? Pag naayos na yun sir, hindi na siya mag ano no? Hindi na yung bibila. Hindi na yun. Tsaka hindi na siya yung kulay yellow. Hindi na. Ah. Dapat bumalik sa CCU. Pero hindi mo lang ma-reset yung counts niya. Yes. Okay. Sa ano na yan? Sa Enough niya yung system. enough na system.